Palaging binubugbog si Wang at tinuturing siyang mahina, pero natuklasan niya ang isang makapangyarihang artifact na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, upang maging pinakamalakas na mandirigma at maprotektahan ang kanyang pinakamamahal. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo sa China si Wang, at matagal na siyang may lihim na pagtingin sa kanyang kababatang si Yao, na siya ring pinakapopular sa kanilang klase. Isang araw habang naglalaro ay ibinunyag ni Yao na gusto rin pala niya si Wang, kaya't pakiramdam ni Wang ay siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo, ngunit biglang bumaliktad ang kanyang kapalaran nang may isang lalaking nagkagusto kay Yao ang nakarinig tungkol dito. Isa itong gangster na si Jun na agad nagpatawag ng mga tauhan para bugbugin si Wang, at pilit niyang ipinapakita kay Yao sa pamamagitan ng video call kung gaano kaduwag ang lalaking gusto nito. Nakiusap si Wang na ayusin na lang sa maayos na usapan, pero hindi nakinig si Jun, at habang patuloy siyang binubugbog ay pinipilit ni Jun na magsalita si Wang na hindi niya gusto si Yao. Ngunit sa halip ay nagalit si Wang at sinabi na walang karapatang manligaw kay Yao ang katulad ni Jun, at dahil sa galit ay buong lakas niyang binangga ang isa sa mga tauhan at tumalon pababa sa ilog. Dahil dito ay nagulat ang lahat dahil ang nais lang sana ni Jun ay takutin si Wang, ngunit natakot ito na baka makasuhan siya kapag namatay si Wang, kaya agad niya na ipinahanap ang katawan ni Wang. Sa kabilang banda, unti-unting lumulubog si Wang at naaalala ang kanilang unang pagkikita ni Yao noong nasa high school pa sila, kung saan ito lamang ang tanging tumulong sa kanya matapos siyang mabuli. Doon pa lang ay nahulog na ang kanyang loob kay Yao, ngunit ngayong nalulunod na siya ay iniisip niya na wala na siyang pag-asa. Gayunpaman ay bigla niyang napansin ang isang kumikinang na bagay sa ilalim ng ilog, isang maliit na kumikislap na kristal, at nang pulutin niya ito ay bigla itong pumasok sa kanyang katawan at dinala siya sa ibang dimensyon. Nagulat si Wang nang binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na gawa sa kumikinang na dingding, at habang naguguluhan siya ay may isang boses na tumawag sa kanya bilang master. Ipinaliwanag nito na inilipat siya dahil sa espesyal na kapangyarihan na kanyang nabuksan, ngunit kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, muli siyang inilipat ng kapangyarihan mula sa himpapawid sa ibabaw ng ilog kung saan siya tumalon. Bago siya muling nag-teleport ay nakita pa niya sina Jun at ang mga tauhan nito na naghahanap sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay bumagsak siya sa loob ng kanilang silid-aralan. Ayon sa boses ng Super Cube, nagkakagulo ang teleportation skill dahil hindi pa niya kontrolado ang kanyang kapangyarihan, at bago pa siya mahuli ng paparating na tao ay agad siyang dinala ng artifact pabalik sa kanyang inuupahang bahay. Pagdating doon, matapos siyang maligo ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Yao na halatang nag-aalala matapos makita ang pagbagsak niya sa ilog. Dahil sa mga pangyayari ay pinapakalma niya ito at sinabing tumawid lang siya sa kabilang pampang para lukuhin si Jun. Nang pinayuhan siya ni Yao na magsumbong sa pulis ay tumanggi siya at sinabing maayos na ang lagay niya, sabay binaba ang tawag at pinayuhan na lang si Yao na magpahinga. Nang humiga na siya sa kanyang kama, naisip niya na kahit sabihin pa niya ang lahat ng nangyari ay sigurado siya na hindi siya paniniwalaan ni Yao, at higit sa lahat ay ayaw niyang madamay ito sa panganib na dala ng kanyang bagong kapangyarihan na kanyang natagpuan. Nang nagpasya siyang itago ang lahat bilang sekreto ay biglang nagsalita ang mahiwagang cube matapos maramdaman na mahinahon na siya, ngunit katulad ng isang tanga ay tumingin pa rin si Wang sa kung saan kahit na malinaw na nasa loob ng kanyang katawan nagmumula ang tinig. Sa ilang sandali, bigla siyang hinigop ng cube papasok dito at nakarating siya sa isang misteryosong silid sa kalawakan, kung saan sinabi ng cube na siya na ngayon ang bagong amo ng Super Cube, na tinatawag ding Ultimate Universe System, isang kapangyarihan na kayang gawing napakalakas na mandirigma ang sino mang makapagdala nito. Bagamat hindi niya lubos maunawaan ang mga sinasabi ng cube ay nakaramdam siya ng matinding interes, kaya't pinagmamasdan niya ang mga pader ng silid at tinanong kung bakit siya nito tinutulungan. Pagkatapos ay bigla siyang lumipad, at ipinaliwanag ng cube na tinutupad lamang nito ang kanyang hangarin na maging hari ng mundo at dinala siya sa itaas ng mga ulap, at sa isang iglap ay lumutang na siya sa bubungan ng kanilang bahay. Halos mamatay siya sa takot na mahulog, ngunit ligtas siyang inihatid ng cube at ipinaalala nito na dahil sobra ang enerhiyang nagamit niya sa teleportation magic, kailangan niya munang maghintay ng 1 minuto bago niya muling magamit ito. Pagkatapos ay umupo si Wang at tinanong kung paano niya mapapahusay ang kanyang teleportation skill at makakapili ng eksaktong lugar na gusto niyang puntahan. Sinabihan siya ng cube na mayroon pa siyang ikalawang kakayahan, ang Super Sense, na nagbibigay daan upang maramdaman niya ang lahat ng nasa paligid lampas sa abot ng kanyang karaniwang pandama. Nahihirapan siya sa kanyang bagong kapangyarihan at matapos ang ilang segundo ay labis siyang napagod, at nang bumalik siya mula sa Super Sense ay muli siyang napunta sa silid sa kalawakan.
Pagdating doon, sinabi ng Cube na magaling ang kanyang nagiging pag-unlad para sa isang baguhan kaya't natuwa si Wang, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang sariling silid at nasa kanyang tabi pa rin ang Cube, kaya't nagulat siya at tinanong kung paano siya nakalabas, at ipinaliwanag ng Cube na kaya niya itong gawin sa oras ng panganib upang hindi tuluyang maubos ang enerhiya ng kanyang master. Natuwa si Wang at nagpasya na alamin pa ang tungkol sa Cube na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at nagsaliksik siya sa internet ngunit wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa Super Cube o sa Ultimate Universe System. Pati mismo ang Cube ay walang maibigay na kasagutan, at habang napapabuntong hininga siya sa pagkadismaya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yao na sabay silang kumain. Sa kabila ng matinding tuwa ni Wang ay agad niyang naalala si Jun at ang mga tauhan nito, at nangako siya na hindi na niya hahayaan na muli silang apihin ni Yao, kaya tinanong niya ang Cube kung may paraan pa ba para mas lalo siyang lumakas at hindi madaling himatayin kapag ginagamit niya ang kapangyarihan nito. Sumagot ang Cube na maaari niyang pataasin ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya mula sa mga mineral at hiyas, na magbubukas pa ng mas maraming kakayahan sa kanyang sistema. Laking tuwa ni Wang sa kanyang narinig, ngunit dahil wala siyang pera, tinanong niya kung maaari bang gamitin ang mga ordinaryong bato sa kalsada dahil mineral din ang mga ito. Ipinaliwanag ng Cube na bagamat nakapagbibigay ng kaunting enerhiya ang lahat ng mga bato, ngunit mas mabilis siyang lalakas kung mga tunay na hiyas ang hahanapin niya para rito. Sa ilang sandali ay sinimulan ng Cube ang pag-scan sa kanilang bahay, at nabanggit ang isang kristal sa kanilang aparador at ang singsing na gawa sa sintetikong diamante ng kanyang ina, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil lubos itong pinahahalagahan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman ay sinabi ng Cube na wala itong sariling enerhiya, ngunit nakakita ito ng isa pang gemstone sa kanilang hardin na tunay na makakatulong sa kanya, at agad na naghanda si Wang na hukayin ang gemstone at nag-teleport palabas. Muli niyang tinanong ang Cube kung bakit tinutulungan siya nito, at sinabi ng Cube na matutupad nito ang kanyang hiling na maging hari ng mundo, ngunit sumagot si Wang na wala siyang ganoong ambisyon dahil ang nais lang niya ay mapanatiling ligtas si Yao. Sinabi ng Cube na hindi kasing simple ng iniisip ni Wang ang mundo at kailangan niyang maging malakas kung gusto niyang protektahan ang kanyang babae. Dahil doon, sinabi ni Wang na itigil na ang paliwanag at ituro na lang kung nasaan ang gemstone, at sinabi ng Cube na gamitin niya ang kanyang super sense, at sa pamamagitan nito ay natagpuan ni Wang ang gemstone na malapit sa isang puno. Agad niya itong hinukay at sinabi ng Cube na bumalik sa space room, ang tunay nitong anyo, at ipasok ang gemstone doon. Pagkatapos ay mabilis na pumunta si Wang sa space room, at nang ipinasok niya ang gemstone sa pader ay biglang nagsimulang lumabas ang enerhiya mula sa mga pader. Ramdam ni Wang ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, at sinabi ng Cube na dahil ginamit niya ang mababang uri ng gemstone, tumaas ang kanyang lakas ng 2 puntos lamang at nadagdagan ang kanyang endurance ng 1 puntos. Sinabi ng Cube na kung gagamit siya ng mas mataas na antas ng gemstone ay maaari pa siyang maging mas malakas. Kinabukasan, nagising si Wang na sobrang pagod mula sa excitement ng kanyang pag-level up kahapon, ngunit napagtanto niya na huli na siya sa kanyang klase at dali-daling nagpunta roon. Pagdating doon, nalaman niya na galit si Yao sa kanya dahil bigla niyang pinutol ang kanyang tawag, at pinayuhan sila ng mga kaibigan ni Wang na maghiwalay na lang sa isa't isa, ngunit biglang pumasok si Jun kasama ang kanyang mga tauhan sa classroom. Sa sitwasyong ito ay natakot si Yao at tiniyak ni Wang na siya na ang bahala sa lahat, ngunit ang paraan niya ng pagharap ay ang magtago sa likod ng kanyang mga libro, umaasa na hindi siya mahahanap ni na Jun at ng kanyang mga kasama. Tinatanong pa rin niya ang Cube kung kakayanin ba niya sila kung sakaling magkagulo ang sitwasyon, at tiniyak ng Cube na ang power level ni na Jun at ng kanyang mga kasama ay 5 lang, samantalang ang power level ni Wang ay 22. Gayunpaman, sinimulang hanapin ni Jun si Wang nang hindi sumasagot, ngunit biglang tumayo si Yao at sinabihan siyang iwanan na sila. Nagkukunwaring inosente si Jun at sinabi kay Yao na tigilan na ang pagtatanggol kay Wang, dahil siya raw ay isang duwag na kailangan ng babae para takpan. Pinagsabihan ni Yao si Jun na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang lalaki, ngunit biglang tumayo si Wang at sinabi kay Yao na tama si Jun, dapat na niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nang sinabi niya kay Jun na umalis na ay hinila ni Jun ang kanyang damit para makipag-away, ngunit madaling napagtagumpayan ni Wang si Jun at sinabi niya na hindi niya siya sasaktan kapag umatras na si Jun. Nagulat si Jun sa lakas ng kapit ni Wang, at biglang pumasok ang propesor sa lecture room at inutusan ang lahat na umupo na, at sinabihan ni Jun si Wang na pumunta siya sa basketball court ngayong gabi kung talagang ayaw niyang maisangkot si Yao sa kanilang laban.
Tinanggap ni Wang ang kanyang hamon at dumating sa basketball court sa takdang oras, ngunit nakita niya na mas marami pang kasama si Jun simula noong una nilang pagkikita. Nang tinignan ng Cube ang court ay natuklasan niya na mayroon lamang 20% lang na tsansa si Wang na manalo, at nagulat siya dahil sa tingin niya ay mas mataas ang kanyang posibilidad na matalo. Inutusan ni Jun ang kanyang mga tauhan na isara ang mga pinto, sa kanya sinabi kay Wang na patatawarin niya ito kung hihingi siya ng tawad sa nangyari kahapon at mangangakong hindi na muling makikipagkita kay Yao. Ngunit tinawanan lang siya ni Wang, at sinabi na hindi niya inaasahan na ang isang kilalang gangster ay magiging duwag na kailangan pa ng buong soccer team para labanan ang isang tao. Uminit ang ulo ni Jun dahil sa pang-aasar ni Wang, pero alam niya na kapag umatras siya, mawawala ang respeto sa kanya ng mga tauhan niya. Sa kabutihang palad, lumapit ang pinakamagaling na mandirigma ng kanyang grupo para harapin si Wang sa isang laban, at tinanong muna ni Wang ang Cube tungkol sa kanyang stats at lumabas na level 10 ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay naisip niya na madali lang ito para sa kanya, pero pinili pa rin niyang mag-ingat at naghanda sa kanyang laban. Kinuha ng kalbo ang isang bola at buong lakas itong hinagis patungo kay Wang, bago sunod-sunod na nagpapakawalan ng mga suntok. Gayunpaman, madali lang itong naiwasan ni Wang at mabilis na napagod ang kalaban. Ngunit patuloy pa rin itong sumugod habang sinisigawan ng kanyang mga kaibigan, at bigla siyang nahuli ni Wang at binigyan ng malakas na suntok na agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos niyang itapon ang kalaban, hinarap ni Wang si Jun at ang iba pa nitong tauhan, na hindi makapaniwala na natalo ang kanilang pinakamagaling na brawler. Ngayon ay sinabi ni Wang na oras na ni Jun para lumaban, ngunit tumawa lang si Jun at sinabi na hindi siya isang tanga para lumaban ng mag-isa, at doon napagtanto ni Wang na magkasabay niyang haharapin ang lahat. Kasabay nito, ipinaalam ng sistema na tumaas sa 30% ang tsansa niyang manalo matapos niyang talunin ang kalbo, at habang papalapit ang kanyang mga kalaban ay handa na si Wang na lumaban ng todo para mabuhay. Habang sunod-sunod ang atake mula sa iba't ibang direksyon ay patuloy siyang umiiwas at lumalaban, at nakaligtas siya sa unang pagsalakay dahil sa babala ng Cube, pero tinamaan siya ng sipa mula sa likod na nagpabagsak sa kanyang balanse. Nagalit siya ng husto at agad niyang sinalubong ang umatake sa kanya, binigyan ng matinding sipa na nagpalipad dito, at ngayon ay naisip ni Jun na mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya kaya inutusan niyang muli ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Wang ang kanyang bilis para makalayo at piniling patumbahin ang kalaban isa-isa, ngunit dahil baguhan pa siya sa laban, nakatsyempo ang isa at tinamaan siya ng matinding suntok. Gayunpaman, tinitiis ni Wang ang mga atake at unti-unting pinapabagsak ang mga gangster gamit ang isang malakas na suntok, at hinawakan pa niya ang isang lalaki sa binti at inikot-ikot bago itapon diretso kay Jun, na tinamaan siya sa ilong. Pagbangon ni Jun ay nakita niya na bumagsak na ang lahat ng kanyang mga tauhan, at siya na lang ang natitirang nakatayo na halos maihina sa takot. Ngunit halos wala na ring lakas si Wang, at kahit paulit-ulit siyang binabalaan ng Cube ay patuloy pa rin siyang naglalakad palapit kay Jun para tapusin ang laban. Napasigaw si Jun at sinabi na tigilan mo ako ngunit biglang bumukas ang mga ilaw at dumating ang isa pang gang. Nagsimula silang pumalakpak ng sarkastiko, kinukutya si Jun at ang grupo nito dahil naglaban-laban sila ng sabay-sabay laban sa iisang tao at natalo pa rin. Tumayo si Jun at galit na tinanong ang pinuno ng karibal na si Yuan kung ano ang ginagawa nito roon. Sinabi ni Yuan na pumunta siya roon para lang pagtawanan si Jun, at sinimulan siyang laitin ni Yuan. Tinawag siyang baguhan na hindi man lang karapat-dapat mapasama sa isang gang, lalo na't maging pinuno nito. Biglang nakisabat si Wang at sinabihan si Yuan na umalis dahil may hindi pa siya natatapos kay Jun, ngunit agad niyang napagtanto na mali ang kanyang ginawa, dahil na-offend si Yuan at inutusan ang kanyang mga tauhan na bigyan ng leksyon si Wang. Dahil doon ay nagsalita ang Cube at sinasabing wala siyang laban at mas mabuting tumakas na lang siya, kaya't sumunod si Wang at tumakbo palayo, ngunit bahagi pala iyon ng kanyang plano. Pagdating niya sa madilim na lugar, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mag-teleport sa tabi ng electric switchboard at pinatay ang ilaw. Ngayon ay nagulat ang mga gangster sa biglang pagdilim, at sa gitna nito ay biglang lumitaw si Wang sa likuran ni Yuan. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong makabawi si Yuan at agad niya itong pinabagsak, pagkatapos ay inatake rin niya ang mga tauhan ni Yuan na hindi bihasa sa pakikipaglaban sa dilim. Sa kabila nito ay may isang miyembro ng gang ang nagtangka na buksan muli ang ilaw, ngunit huli na ang lahat dahil natalo na ni Wang si Yuan. Napatulala si Jun sa takot, ngunit bago pa makalapit si Wang sa kanya ay kumatok ang mga awtoridad dahil wala silang permiso na gamitin ang basketball court.
Kasama nila si Yao na sigurado siya na nandoon si Wang at inakala niya na binugbog na ito ng mga gangster, at sa loob ng court ay nadatnan ni Wang si Jun na palihim na tumatakas kaya agad siyang nag-teleport sa harap nito. Walang nagawa si Jun kundi ihampas ang sarili niyang ulo sa sahig, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil sa kanyang mga nagawa. Nakakita si Wang ng pagkakataon na ayusin ang sitwasyon at gawing biktima ang kanyang sarili, kaya't nang tuluyang nabuksan ng mga gwardya ang pinto, nadatnan nila na kunwari ay binubugbog siya ni Jun ayon sa kanyang plano. Inamin ni Jun ang lahat ng pagsisisi sa kanyang sarili, sinabing siya ang may kasalanan sa paggamit ng basketball court at sa laban kontra sa grupo ni Yuan, habang inosenteng nadamay lang daw si Wang. Pinarusahan si Jun ng pamunuan at nangako ito na hindi na muling manggugulo kina Wang at Yao, habang natutunan ni Wang ang hangganan ng kanyang kapangyarihan, at nagpasya siya na palakasin ito sa pamamagitan ng pag-absorb ng mas maraming bato. Gayunpaman, hindi ganoon kadali na makahanap ng mga ito kaya't pumunta siya sa mga bundok malapit sa kanilang lugar, umaasang may mahahanap siya, ngunit natuklasan niya na ang mga hiyas ay nakabaon sa malalaking bato na nasa gitna ng lawa, at nasa ilalim ng lupa ng hanggang 15 metro. Sa bandang huli, sumuko siya matapos ang ilang oras na paghahanap at walang nakita, ngunit doon muling nagsalita ang cube, sinabing mayroong isang kuweba na bahagi sa ilalim ng lupa na may nakatagong makapangyarihang hiyas. Kasabay nito ay naramdaman ni Wang ang enerhiya ng hiyas at tinangkang mag-teleport papunta roon, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil masyado pa siyang malayo, kaya't nagpasya siya na hanapin muna ang daan patungo sa nasabing kuweba. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang pasukan at nag-teleport papasok dito, ngunit wala siyang nadatnan, at mabuti na lang ay naramdaman niya ang pag-agos ng hangin sa loob ng saradong kuweba, dahilan para mapagtanto niya na may isa pang kuweba sa tabi nito. Pagkatapos ay sinundan niya ang direksyon ng hangin, at doon niya natuklasan ang isang tumpok ng makapangyarihang likas na hiyas. Tuwang-tuwa si Wang nang makita niya ang mga batong hiyas at agad niyang pinlano na kunin ang kanyang mga gamit para hukayin ang mga ito, ngunit hindi niya napapansin na may dambuhalang ahas na tahimik na lumalapit sa kanyang likuran. Dahan-dahang bumukas ang bibig ng ahas upang kainin siya ng buo, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nakapag-teleport si Wang, kaya't nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Naguguluhan ang ahas at sinundan siya upang muli siyang atakihin, ngunit nag-teleport si Wang malapit sa mga hiyas at nagsimulang mangolekta. Habang ginagawa niya ito ay mayroong isang hiyas ang nahulog sa tubig, kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang super sense upang tukuyin ang lokasyon bago siya tumalon. Doon niya lang napansin na nasa tabi niya ang dambuhalang ahas, kaya't nabigla siya at umatras, ngunit habang papalapit ang ahas ay bigla siyang natumba sa gilid kasabay ng pagsalakay nito. Sa tulong ng kanyang safety rope, nakaiwas si Wang at ang ahas ang tuluyang nahulog sa tubig, ngunit nang nagpahinga siya ay biglang naputol ang safety rope at siya rin ay nahulog sa tubig. Muli siyang sinubukang kainin ng ahas, at kahit ginamit niya ang kanyang asarol bilang sandata ay hindi niya naiwasan na mahuli ng halimaw. Nang sinubukan niyang mag-teleport ay sinabi ng cube na kung gagawin niya iyon ay madadala niya ang ahas, at hindi niya ito maaaring isama sa space room dahil wala pa siyang sapat na kakayahan. Dahil doon ay inatake niya ang ahas at nakatama si Wang ng malubhang sugat gamit ang kanyang asarol at nakatakas, saka mabilis na nag-teleport papunta sa space room. Pinakiusapan niya ang cube na agad na gawin ang proseso sa lahat ng hiyas na nakolekta niya, ngunit ipinaalala ng cube na maaari niya itong pagsamahin. Ipinaliwanag nito na tulad sa mga mobile games, maaari niyang pagsamahin ang tatlong hiyas na may mababang antas upang makabuo ng mas mataas na antas, na nagbibigay ng lakas at kakayahan. Agad na inutos ni Wang na pagsamahin ang lahat ng hiyas, ngunit labis siyang nabigla at nadismaya nang malaman niya na aabot ito ng mahigit 5 araw. Nagbigay ng payo ang cube na pagsamahin na lamang ang 9 na hiyas at direktang gamitin ang 2, at agad namang pumayag si Wang at mabilis na inabsorb ang 2 bato, at labis na tumaas ang kanyang mga kakayahan. Pagbalik niya sa kuweba ay hinarap niya ang dambuhalang ahas gamit ang kanyang bagong lakas, at sa loob lamang ng ilang atake ay napatay niya ito, isang bagay na medyo nakakapanghinayang para sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa paghahanap ng hiyas na nahulog sa ilog, at nang makita niya ito ay napansin niya na bagamat pareho lang ng antas sa iba, mas maganda at kakaiba ang itsura nito, kaya't nagpasya siya na itabi ang hiyas para magamit pa sa ibang bagay. Sa kabilang banda, magkasamang naginuman sina Yuan at Jun matapos silang matalo ni Wang. Pareho silang uhaw sa paghihiganti, ngunit alam nila na wala silang laban kahit magsanib puwersa pa sila. Pagkatapos ay doon naisip ni Yuan ang isang plano na makipagkasunduan sila sa mas makapangyarihang tao, at binanggit niya ang pangalan ng isang kilalang gangster na si Lau.
Kinakabahan si Jun dahil hindi siya naniniwala na tutulong si Lau, ngunit ipinaliwanag ni Yuan na minsan nang napaalis si Lau sa kanilang bansa dahil sa isang maimpluwensyang tao na konektado kay Yao. Kung magagamit nila ito ng tama, maaari nilang mahikayat si Lau na tuluyang tapusin si Wang. Habang hindi alam ni Wang ang mga nangyayari, dinala niya si Yao sa kanilang unang date matapos silang maging magkasintahan. Sinabi niya na ayaw niyang maapektuhan o masaktan si Yao kaya't gagawin niya ang lahat upang maprotektahan niya ito, at sinagot naman siya ni Yao na buo ang kanyang tiwala sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng mahiwagang cube na nagsisinungaling si Yao, ngunit hindi niya ito binibigyang pansin dahil alam ni Wang na may lihim rin siyang itinatago sa kanya. Naging masaya ang kanilang unang date at bago matapos ang araw na ito, pumunta sila sa isang cafe kung saan nakikipaglaro si Yao kay Wang. Naisip ni Yao na may kakaibang nangyayari at tinanong si Wang kung ano ang itinatago niya. Bilang sagot, ipinakita ni Wang ang makinis na batong hiyas na nakuha niya mula sa ilog, dahilan upang makalimutan ni Yao ang kanyang pagdududa. Kinabukasan, hinihintay ni Wang si Yao upang sabay silang pumasok sa kolehiyo, ngunit hindi ito sumasagot sa tawag niya. Habang matyaga siyang naghintay, nakarinig siya ng usapan mula sa ilang estranghero tungkol sa isang insidente sa kalapit na apartment, at kinabahan siya nang mapagtanto niya na doon nakatira si Yao, kaya't dali-dali siyang tumakbo patungo roon. Pagdating niya sa apartment ni Yao ay nadatnan niya ang maraming tao at mga pulis na nagbabantay sa lugar, at nakita niya ang ina ni Yao na umiiyak habang ikinukwento sa mga awtoridad na pag-uwi niya mula sa trabaho, magulo na ang kanilang tirahan at nawawala ang kanyang anak. Sinabi niya na tanging isang manika lang na may mantsa ng dugo na nakasabit sa kisame ang naiwan, malinaw na banta mula sa kumuha sa kanyang anak na si Yao. Lubos na nababahala si Wang at iniisip kung sino ang may kagagawan nito, at nang mapansin niya si Jun na tila nagmamadaling umalis mula sa karamihan ay agad niya itong sinundan, at nang makita siya ni Jun ay halatang natakot ito. Tinanong siya ni Wang kung may nalalaman siya tungkol sa pagkawala ni Yao, at upang ipakita ang kanyang paninindigan ay binasag niya ang pader gamit ang kanyang siko, kaya't napilitang magsalita si Jun at ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa kabila nito, nasa isang tagong hideout si Yao at hawak siya ng kilalang gangster na si Lau. Habang nag-e-ensayo ito ng kanyang golf swing ay ginamit niya pa ang bibig ni Yuan bilang patungan ng bola, na naging dahilan upang malubha itong masaktan. Pagkatapos ay hinarap niya si Yao na nakagapos at may takip ang bibig, at sinabi niya na nakita na niya ito kung ano ang mangyayari kapag siya ay nagagalit, kaya't mas mabuting makipagtulungan siya sa kanya. Ipinakita niya ang larawan ng isang lalaking nagngangalang Jin at tinanong kung ano ang kaugnayan niya rito. Sinabi ni Yao na wala siyang alam tungkol sa lalaki, ngunit hindi naniwala si Lau, dahil dati nang ipinaglaban ni Jin ang buong organisasyon para lamang kay Yao. Dahil doon ay nagalit si Lau nang patuloy na itinatanggi ni Yao ang pagkakakilanlan, at muntik na niya itong masaktan kung hindi siya pinigilan ng kanyang butler. Ipinaliwanag ng kanyang butler, na maaaring walang alam ang babae tungkol sa lalaking nagngangalang Jin, ngunit si Jin ay tiyak na may alam tungkol sa kanya, at kung tunay itong nagmamalasakit ay dapat ipinagtanggol na siya. Sumagot si Lau na siguradong darating si Jin, kaya naghanda na siya ng maraming malalakas na martial art masters upang labanan ito. Ngunit binalaan siya ng kanyang butler, na hindi sila nakakatiyak kung hanggang saan ang lakas ni Jin at baka hindi ito mapigilan ng kanilang mga tauhan. Sinabi pa niya na kung hindi nila kayang labanan si Jin, maaari nilang gamitin ang babae bilang bihag upang pilitin itong sumuko. Ngunit ipinaliwanag niya na magtatagumpay lamang ito kung manatiling ligtas si Yao, dahil kung mamamatay siya ay magwawala si Jin sa galit at kalungkutan, at wala nang kayang lumaban upang mapigilan ang kanyang paghihiganti. Sinabi ng kanyang butler na dapat muna niyang iwanan si Yao, at sumang-ayon naman ito sa payo ng matanda. Umalis si Lau sa silid at agad na tinakpan ng butler ang bibig ni Yao, at sinabi niya rito na mas mabuting makisama na siya, dahil kung hindi niya mapipigilan si Lau sa susunod ay masama ang magiging kahihinatnan para sa kanilang lahat. Kasabay nito, patuloy pa ring isiniwalat ni Jun ang tungkol kay Lau, na nagmula sa isa sa pinakamalakas na pamilya sa bansa. Walang nagtangkang lumaban sa kanya noon, ngunit isang araw ay nakatagpo siya ng katapat na nagngangalang Jin, na pumutol ng dalawang daliri niya at inilantad ang kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Noong una, ginamit ng pamilya ni Lau ang lahat ng kanilang kayamanan para hanapin at patayin si Jin, ngunit nang mabigo silang matagpuan ito ay tuluyan siyang iniwan ng kanyang pamilya. Mula noon, nangako si Lau na hahanapin niya si Jin anuman ang mangyari, at ang parehong Jin ding iyon ang minsang nagligtas sa isang insidenteng pagdukot kay Yao noong siya'y nasa high school pa lamang.
Dahil doon, ginamit ni Yuan ang kaalamang ito upang malinlang si Lau at mapasunod siya sa kanyang kagustuhan. Ang kanilang layunin ay mapasunod si Lau na lusubin si Wang, ngunit agad nitong natuklasan ang kanyang mga plano, kaya't sinabi ni Jun na tumigil na siya sa pakikialam dahil alam niyang delikado si Lau, at dahil na rin ayaw niyang mapahamak si Yao. Naniniwala si Jun na naparusahan na rin si Yuan, at ipinaliwanag niya kay Wang na wala silang magagawa laban sa isang tulad ni Lau. Gayunpaman, tinawag naman ni Wang na puro lang kalokohan ang sinasabi ni Jun, at nagpa siya si Wang na siya mismo ang magliligtas kay Yao. Nataranta si Jun at tinanong kung hindi ba niya naintindihan ang lahat ng sinabi niya, ngunit mariing sagot ni Wang na hindi siya pwedeng matakot kahit kanino, dahil ipinangako niya kay Yao na protektahan niya ito. Tinanggap din niya na nakabawi na si Jun sa kanyang mga kasalanan dahil ibinunyag nito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lau. Ngayon, inutusan niya si Jun na tawagan ang mga pulis upang sila na ang bahala sa formalidad kapag natapos na ang misyon ng pagliligtas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Wang ang gusali kung saan ikinukulong si Yao, gamit ang enerhiya ng batong hiyas na iniwan niya rito. Sa loob ng gusali, tinanong ni Lau ang kanyang butler kung naniniwala ba itong hindi nila matatalo si Jin, kahit pa marami silang malalakas na martial masters, at ipinahayag ng kanyang butler na hindi tiyak ang kanilang tagumpay, ngunit kumbinsido siya na hindi makakaalis si Jin ng walang galos. Bigla namang nangasar ang isa sa mga martial masters, sabay sabing hindi lang siya naroon upang pahirapan si Jin, kundi upang patayin ito dahil may matagal na siyang atraso rito. Napangiti si Lau sa kayabangan ng lalaki, dahil iyon mismo ang kailangan niya upang makipaglaban sa kanyang pinakamalakas na kaaway. Sa kabilang banda, nakapasok na si Wang sa gusali, at agad siyang binalaan ng cube na may napakalakas na kalaban na nagbabantay roon. Nararamdaman din iyon ni Wang, kaya tinanong niya ang cube kung ano na ang estado ng pagsasanib ng mga batong hiyas. Sinabi ng cube na malapit na itong matapos at maaari nang maabsorb matapos ang 30 minuto, kaya't nabigyan ng lakas ng loob si Wang sa impormasyong iyon at naglakad papasok sa loob. Gayunpaman, napansin siya ng mga tauhan ni Lau at nagpa siya sila na harangin siya bago pa man dumating si Jin. Nang umakyat si Wang sa hagdan ay natagpuan niya ang isang nakasara at nakakandadong pinto, at nagsimula na siyang maghanda upang sirain ito nang bigla siyang lapitan ng isang dambuhalang lalaki. Sinabi nito na wala siyang dapat sayangin sa kanyang lakas, dahil ang pinto ay may espesyal na protective spell. Sa mga sandaling ito ay mabilis na tinignan ng cube ang lakas ng lalaki, at ipinaalam niya kay Wang na ang power level nito ay 52, samantalang sa kanya ay 50 lamang.